Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 10, 2024. So, ngayon is dadako tayo sa ating panibagong series na tatalakayin sa ating devotion. So, bago natin simulan or talakayin yung series natin ngayon na maging series natin for one whole week. So, yung series na tinalakay namin nakaraan para lang meron idea yung mga bago lang na tagapanood at tagapakinig sa ating talakayan. So, yung series namin nun is God's Guidance in decision making. So sa pag-decision natin, sa pagbibigay natin ng decision or yung sa pagtutupad ng mga ginagawa natin decision is kailangan natin ng guidance ng Panginoon. Kasi kung walang guidance yung Panginoon, pwede itong maging pangit yung kalabasan, hindi maganda. Pero compare natin sa may guidance ng Panginoon is talagang surely na maganda yung kalabasan. Kung hindi man yung hiniling mo sa Lord na lumabas is baka meron purpose ng Panginoon na kailangan ko lang matuto or bigyan ng lesson nga, diba? So, may guidance kasi ng Panginoon. So, yun maganda. So, yung series na tatalakayin natin yung araw ay Trusting in God in Times of Waiting. So, kailangan natin magtiwala sa Panginoon. So, tayo lahat, meron tayong mga pangarap, may mga gusto tayong bilhin. Isang example na natin yun. Diba? Kunyari, gusto mo ng kotse. So, wala kang pambili ngayon. Pero, may kumbaga, pagtiwalaan natin yung Panginoon. Kumbaga, may plano yung Panginoon para sa atin. Kailangan natin itong mag-wait. Kailangan natin maghintay dun sa right time na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya, kailangan lang natin is matuto tayo magtiwala sa Kanya. Magtiwala tayo ng buong puso na in the right time. Bigyan muna tayo ng lesson at mga aral ng Panginoon para makuha yan. So, yung Bible verse na tatalakay natin yung araw ay Habakkuk chapter 2 verse 3. Ang sabi dito, For still the vision awaits its appointed time, it has turned to the end, I will not lie. It seems slow, wait for it. It will surely come, it will not delay. So sa Tagalog, sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon ito at nagsasalita tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal, ay hintayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi maantala. So para lumako yung ating talakayan sa ating Bible verse, tayo lumako sa teaching at application. So ang una sa ating teaching, God mighty seems slow or delay. So maaari or sa tingin natin mabagal yung proseso or yung binibigay sa atin ng Panginoon is hindi pa rin mabagal. Kumbaga, meron mo siyang tinuturo sa atin. Kasi, hindi ka pwedeng kunyari, ihiling ka nito. Hindi mo pwedeng one click na makukuha mo yan. Kailangan, matutunan ka muna para makuha mo yan. So, sa number 2, God worked according to His own schedule. So, ang Panginoon, meron niyang may schedule yan. Kumbaga, nakatanim dun sa schedule niya. Kunyari, ikaw, may gusto kang bagay. So, nakalagay sa schedule na makukuha mo yun kung marunong ka na magtiwala sa Kanya at alam mo na dapat na gawin para makuha mo yun. So, number 3, God fulfills His own promises with certainty. So, ang Diyos, surely na tinutupad niya yung mga Kanyang pangako. Sure na may katiyakan yung pagtutupad niya ng mga pangako niya. So, sa ating application, trust God's own timing. So, sabi ko nga kanina, pagkatiwalaan natin ng Diyos kasi ang Panginoon ay may sariling timing kung kailan niya ba ibibigay sa atin to. Number 2, wait on God's promises. So, sa paghihintay natin yun. Sa paghihintay natin, kailangan natin ng tiwala. Kasi, kung wala tayong tiwala, para sa niya paghihintay natin. So, kailangan, pag nag-wait tayo, is matuto tayo magtiwala sa Kanya na tutuparin niya yun. Huwag tayong matat. Number 3, hope while doing our best. So, kailangan natin ng hope na basta paghihintay natin, kailangan natin ito ng pag-asa. So, magmasa tayo, maghintay tayo, at magtiwala tayo sa Panginoon ng ating buong puso. Gawin natin best natin para sa Kanya.
So, ilan po para sa araw na ito na may minatutunan tayo sa kainin at nanonood. God bless, Lord.